Okay, sa lesson na ito, let's learn how to estimate concrete. Paano nga ba mag-estimate using yung 1-2-3 ratio? So, concrete proportions ay binibigayan madalas using the volume method sa pamamaraan na tulad ng ratio na to, yung 1-2-3. Ano nga bang ibig sabihin ng ratio na yan? Ibig sabihin yan, meron kang 1 part ng cement, 2 parts ng sand, at saka 3 parts ng gravel. Yan yung ratio o kung paano mo hahaluin yung konkreto mo. So, in other words, yung isang sako ng semento, may 2 sako ng buhangin at saka 3 sako ng graba. So, paano natin i-estimate yung mga kailangang cement, sand at saka gravel? Punta tayo dito sa ating estimate formulas. So, first, paano i-estimate yung cubic meters ng cement? Kailangan mo 1.53 times yung volume ng konkreto over 1 plus S at saka plus G. Ano yung S saka G? S yung ratio ng sand, G yung sa graba. Ibig sabihin, kung 1, 2, 3 yung gagamitin mong proportion, yung sand mo ay 2, yung graba mo, yung G ay 3. Okay? Pag na-compute na yung sa cement, kukumputin natin yung sand, ilang cubic meters ng sand. Kukunin mo yung resulta ng cement times yung ratio ng sand. Then, ganun din sa graba. Yung graba, equal siya doon sa cement na na-compute natin times yung ratio ng graba. Ngayon yung semento, pag binibili yan, hindi yan cubic meters. Pag binibili yan, nakasako. Kaya, i-convert natin siya ng sako. Ang gagawin mo lang, ita-times mo lang ng 36 yung cubic meters ng cement. Para naman sa tubig, yung tubig, nagre-range siya ng 15 to 20 liters ng tubig kada sako ng semento. Okay, let's look at an example. For example, meron kang bubuhusan na puting pads. Puting, no? 10 piraso na ito ang sukat. 1.2 meters by 1.2 meters by 0.4 meter thick. Use 1-2-3 mixed ratio. Okay. Ang una natin kailangang ma-solve ay yung volume nung puting pad. So, 10 yon. So, 10 times volume nung isa, 1.2 times 1.2 times 0.4. Pag kinompute mo yan, ang lalabas na answer sa atin ay 5.76 cubic meters. Now, para makuha yung volume ng cement na kailangan, yung cubic meters niya, so we have 1.53 times yung volume ng konkreto na hinahanap over 1 plus S at saka G. Yung S natin, 2. Yung G natin, 3. So, lalagay lang natin dito, 2 plus 3. Pag kinalculator mo to, ang lalabas sa sagot is 1.47 cubic meters. Now, para naman sa sand, kukunin mo lang yung 1.47 na yon, imumultiply mo sa ratio ng sand. Yung ratio natin para sa sand ay 2. 2 parts ng sand. So, ang sagot dito, 2.94 cubic meters. Sa graba naman, ganun din. Kukunin mo lang yung na-compute mo sa cement, 1.47 times yung ratio ng graba. Then, we have 4.41 cubic meters. Okay? Now, again, yung semento, hindi yan binibili ng cubic meters. So, i-convert mo siya sa bag or sako ng semento. Cement bags or yung mga sako ng semento, ita-times mo lang ng 36 yung cubic meters niya, yung kanyang volume. So, ang mako-compute mo dito ay 53 bags. Para naman sa tubig, nagre-range ng 15 to 20 liters. Let's say 20 liters kada bag ng semento. So, 20 liters per bag, 53 bags, imumultiply mo lang. So, magpe-prepare ka ng 1,060 liters ng tubig. Okay. Okay, sa pang-example, sagutan natin. Meron tayong beam, biga, no? 300 by 500 mm. Yung biga natin, ang total length niya, 37 meters para na to doon sa buong building na ini-estimate natin. Ito ang sukat at ang mix ratio is 1:2:3. Again, ang first step is kunin natin ang volume. So, ang total volume nito would be 0.3 meters by 0.5 times mo nung length na 37. So, 5.55 cubic meters. Okay, para i-determine yung cubic meters ng cement, kailangan lang 1.53 times yung volume divided by yung 1 plus yung ratio ng sand plus yung ratio ng gravel. So, 1:2:3. Ang makukuha mo dito is 1.42 cubic meters ng cement. Para naman sa sand, kunin mo lang yung cubic meters ng cement, times mo nung mix ratio para doon sa sand. So, that is times 2. We get 2.84
cubic meters. Sa gravel, same din. Kukunin mo lang yung sa cement, multiply mo nung mix ratio na 3, then we will get 4.26 cubic meters. Okay? Yung cement bags natin, para makuha yung sako ng semento na kailangan, multiply mo lang ng 36 yung kanyang cubic meters, yung volume niya. So, this will become 51.12. Siyempre, wala namang 0.12 na sako ng semento. Lalagay mo dyan, 52 bags ang cement bags, yung sako ng semento na o-orderin. O, para sa tubig, again, prepare ka 20 liters per bag. So, 20 times 52, prepare ka ng 1,040 liters ng tubig. Of course, yung tubig, hindi mo naman lahat ihahalo agad yan. Siyempre, maglalagay ka muna, say 15 liters per bag muna. Then, i-adjust mo na siya during construction hanggang maging workable yung mix natin. Okay, so itong mga formula na to, kung mapapansin nyo, yung S saka G dito, nilagay ko siya na S at saka G. Kasi, pwede mo siyang gamitin sa ibang mix ratio. Hindi lang siya para sa 1, 2, 3. So, mag-example tayo dito. Magbubuhos ako ng 8 columns. Ito ang sukat, no? 0.3 by 0.3, 3.1 ang length, ang height. 8 piraso niyan. Tapos, ang mix ratio ng column naka-specify na 1:1.5:3. Again, hindi siya 1, 2, 3. Okay, anong ibig sabihin nito? 1.5 parts yung sand, 3 parts yung gravel, kada isang part ng cement. Okay? So, same pa rin yung formula na gagamitin. So, ang gagawin mo, kukunin mo muna yung volume nung bubuhusan natin na column. So, that would be 8. Okay? 8 pieces times 0.3 by 0.3 na may height na 3.1. So, ang volume niya ay 2.232 cubic meters. Para naman sa cement, volume niya ay 1.53 times yung kailangan mong volume na 2.232 divided by 1 plus, imbis na 2, ano ang ratio ng sand? 1.5. So, 1 plus 1.5 plus yung ratio ng graba, 3 pa rin. Okay? Pag kinompute mo to, ang makukuha mo is 0.621 cubic meters. Para naman sa sand, kukunin mo yung volume ng sand, nung cement. Yan. Ta-times mo sa ratio ng sand. Ang ratio ng sand na ginamit ay 1.5. Pag tinimes mo yan, makukuha mo 0.931 cubic meters ng sand. Ganon din sa gravel, kukunin mo yung volume ng cement, ta-times mo nung mix ratio niya na 3, makukuha mo 1.863 cubic meters. At para maging sako ng semento yung value natin, cement bag, ta-times mo lang ng 36 yung volume ng cement natin. So, ang makukuha mo dito ay 23 bags. Okay? And again, yung water natin is 15 to 20 liters. So, gagamitin natin yung mas malaki. 20. Ta-times lang natin dun sa 23 na bags. So, 460 liters yung nakaprepare nating tubig. So, ganyan mag-estimate using yung mga formulas na to. At dahil alam mo na yung mga formula na to, kaya mo nang i-estimate. Like mo yung video kung ayos. Pag hindi, pag mo i-dislike, leave ka ng comment kung bakit, ha? Sige na, subscribe.